Sa Ebanghelyo ngayong pista ni San Ireneo, mababasa natin ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang ketongin. Sa kasaysayan ng Israel, ang sakit na ketong ay itinuturing na isang malalang sakit. Lumapit kay Jesus ang may sakit at hiniling na linisin siya. Ipinagkaloob ng Panginoon at hiniling na huwag itong ipagsabi. Gayunpaman, ipinamalita ng lalaking pinagaling sa ketong ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya't namangha ang mga tao at nagsilapit kay Jesus para sa madla. Ang pagpapagaling na namalas ay malinaw na prueba ng kapangyarihan ng Diyos sa katauhan ni Jesucristo bilang inaantabayan ng Mesiyas. Sa tagpo, kapansin-pansin na hindi sinunod ng Panginoon ang pagbabawal na lumapit at hipuin ang mga ketongin. Sa paniniwalang ang ganitong sakit ay dulot ng kasalanan. Kung ibig po ninyo, ako inyong mapapagaling, hiling ng tao kay Jesus. Inipo siya ng guro at agad gumaling. Bilang Mesiyas, tinutupad ni Jesus ang kalooban ng kanyang Ama. Natunghayan ng lahat ng nakasaksi sa milagrong pagpapagaling ang nag-uumapaw na habag at malasakit ng Panginoon sa mga may sakit at tukha. Muling namalas sa tagpo ang pagpapakumbaba ng Panginoon sa bawat paggawa ng kababalaghan. Puna ng simbahan, truly, a long touch can bring more healing than varieties of pills and potions. A simple, merciful act to those who are suffering implies loving care. People reach out to Jesus to be touched and healed. May we never underestimate the power of a kind word, the magic of a smile, and the miracle of a hug. Ang good news ay maaari din tayong lumapit at hipuin ng Diyos. Hayaan nating maranas ang haplos ng Panginoon sa ating buhay at ipahintulot na maghari siya sa ating puso. Iunat din natin ang ating mga kamay sa Panginoon katulad ng ketongin sa Ebanghelyo at sabihin, kung nais mo, Panginoon, mapagagaling mo ako at hindi kanya tatanggihan. God bless you.